Hindi nga mapakalitong si Justine at talagang naniniwala siya sa kanyang hinala na talaga ito si Zoe ay ginagamit itong si Dax hanggang sa isang araw nang ito'y kanyang nasundan. Dito niya makumpirma na itong si Zoe talaga at si Dax ay nakita na nga niya na magkausap at tila nagde-date dahil mayroong ang bulaklak sa harapan kaya tamang-tama ang kanyang hinala. Gulat na gulat itong si Zoe matapos ngang biglang tumambad sa kanilang harapan habang nag-uusap nga sila ni Dax. Ito nga si Justine. Sinabi ni Justine, so ito nga pala talaga ang bago mong kadate ngayon. As usual, hindi talaga aamin itong si Zoe at naiirita siya dahil hindi nga siya tinatantanan nitong si Justine at patuloy siyang sinusubaybayan. Sino ba siya? Isa ba siyang investigador na lahat ng lakad niya ay naroon sa kanyang tabi? Galit na galit nga itong si Zoe. Sinabi niya rito na masyado siyang maepal at lahat ng galaw ni Zoe ay hinahanapan niya ng butas. Lahat pinabantayan kaya naiinis na siya at tela nasasakal na nga siya dito kay Justine. Ngunit si Justine ay maliwanag na maliwanag sa kanya na si Zoe ay talagang ubod ng sinungaling. Sinabi niya rito na paano niya ipapaliwanag na magkasama sila ni Dax. Laking questionable na ang isang pasyente ay makikipag-date dito nga sa kanyang doktor. Subalit ang paliwanag ganitong si Zoe ay nakikipag-usap lang umano itong si Dax at nagpapasalamat umano sa pag-aalaga sa kanya, wala na umanong iba pang dahilan. Ngunit hindi naniniwala itong si Justine dahil imposible ang sinasabi nga nitong si Zoe lalo't may nakita nga siyang bulaklak at natitiyak niya na nagdi-date silang dalawa. Tuloy ang kanilang bangayan magpipinsan hanggang sa nauwi nga ito sa sambalan dahil hindi nga si Justine naniniwala dito kay Zoe. Ganun din naiirita itong si Zoe dito kay Justine dahil patuloy nga siyang minamanmanan. Nawawala na nga siya ng privacy dahil lagi itong nakabuntot sa kanya. Maya-maya na nandoon na nga sa kanyang harapan at bigla na lamang sumusulpot. Kabilang banda, naiinis naman itong si Dax dito sa pinapakita nga nitong si Zoe. Hindi kasi niya maramdaman na itong si Zoe kahit acting lang ay hindi niya maipa-feel dito kay Dax na may gusto ito. Halatang wala siyang interest dito kay Dax. Ang totoo kasi ay nandidiri itong si Zoe tuwing kasama niya itong si Dax. Napipilitan lamang siya na pakisamahan ito dahil yun ang kanilang usapan. Ngunit wala siyang kagusto-gusto dito kahit katiting kaya't hindi niya talaga ma-feel itong si Dax. Samantalang sinabi ni Dax at pinaalala nga dito kay Zoe na baka nakakalimutan niya na malinaw ang kanilang usapan na sa oras na ginawa niya ang gusto ng kanyang mami ay automatic magjowa nga sila. Dito nga ay para hindi sumama ang loob nitong si Dax ay sinakyan niya ito at ipinaliwanag na lang ang katotohanan. Ang gusto lang daw niyang mangyari ay huwag niyang madaliin ang mga bagay-bagay. Mas maigi na bago nga sila maging jowa ay dapat makilala nga muna nila ang isa't isa. Ang mahihirapan ng gusto itong si Zoe sa part na iyon dahil wala naman talaga siyang gusto kay Dax. Ang nais lang niya ay makalaya ang kanyang ina at kahit labag sa kanyang looban, sinunod niya ang utos ng kanyang inang si Moira alang-alang sa kalayaan nito. Ngunit sa sitwasyong iyon, siya naman ang naiipit dahil hindi na nga siya tinatantanan nitong si Dax. Kaya naman itong si Zoe ay patuloy na iiwas dito kay Dax. Lalo't alam na niya na ito nga ang si Justine ay patuloy na nakabantay sa kanya at nag-iingat siya ng gusto. Mga ilang araw nga siyang umiiwas at hindi nagpapakita dito kay Dax. Kaya naman itong si Dax na atat na makuha ang oo nga nitong si Zoe at atat na makasama itong si Zoe ay magtataka. Kaya gumagawa ito ng paraan para makita at masilip itong si Zoe. Hanggang isang araw ay makasalubong niya ito sa parking lot. Dito nga'y kanyang hahawakan. Ito nga ay mararamdaman ni Zoe ang napakahigpit na hawak nitong si Dax. Kaya naman siya ay nasasaktan. Sinabi nito na bitawan siya dahil masakit nga ang kanyang mga kamay. Ngunit iginiit nga ni Dax na mas lalo siyang masasaktan sa oras na mararamdaman na niya na pinagloloko lamang niya itong si Dax.
Ito nga ay makakatikim itong si Zoe ng isang malaking banta dito kay Dax. Sinabihan niya ito na sa oras na hindi siya tumupad sa kanilang usapan ay makikita niya ang kanyang hinahanap. Hindi siya papayag na basta-basta na lamang maiisahan at lulukohin nitong si Zoe dahil isinugal niya ang kanyang buhay alang-alang lamang kay Moira at sa kalayaan nito nararapat na makuha niya ang kanyang gusto at huwag lamang siyang paaasahin. Sa kabilang banda, naikwento na nga nitong si Justine dito nga kay Annalyn ang kanyang nakita kung saan nagtatagpo nga itong sina Dax. Ngunit hindi siya naniniwala sa sinasabi ni Zoe na nagpapasalamat lamang itong si Dax dahil sa kanyang iniisip na silang dalawa ay talagang may ugnayan at pinaplano nila talaga ang tungkol sa pagsasalita ni Dax at ginamit ka ni Zoe para lamang kay Moira. Nga ay sasabihin ni Annalyn ang kanyang opinion na hindi rin siya naniniwala sa sinasabi nitong si Zoe at ramdam din niya na may kakaiba sa kanilang dalawa. Nagdududa rin itong si Annalyn. Dahil nga sa ginawa ni Zoe dito kay Dax ay nasa panganib ang kanyang buhay dahil alam naman niyang pinagloloko lamang niya itong si Dax at wala siyang maibibigay na pagmamahal dito. Ginamit lamang niya ito. At sa oras na matuklasan na nga ni Dax ay malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Hindi papayag si Dax na basta na lamang magpatalo at basta na lamang iwanan ni Zoe matapos ngang makuha ang kanilang gusto. Kriminal si Dax at tuso pa rin ito kagaya